Hindi mo ba babalanse ang oras mo sa pamilya at sa iyong trabaho? O nahihirapan ka na ikaw ay nagtatrabaho, pero alam mo na kailangan mo ring magbigay ng time sa iyong family? Itong video na ito ay para sa iyo. Sa Bible, itinuturo ang pag-aalaga sa pamilya. In fact, sa Ephesians chapter 5 hanggang part ng Ephesians chapter 6, tinuturo dito ang mga relasyon sa loob ng isang household. Kabilang dito ang relasyon ng mag-asawa, ang relasyon ng mga magulang at ng anak, at ang relasyon ng mga master at ng slave. Dito, makikita natin na importante na meron kang time para ma-develop yung iyong relasyon sa iyong household. Bagamat hindi man specifically na sinabi na magbigay ka ng time para doon, pero alam mo na hindi ito ma-develop kung hindi ka magbibigay ng time. On the other hand, alam mo rin na kailangan mo magtrabaho. At itinuturo din ito sa Bible na importante na nagtatrabaho tayo. Pero ang problema dito or ang tanong natin talaga dito ay paano ba tayo nagtatrabaho? Ito ba ay bagay na nakakatulong sa atin para sa ating pamilya? Of course, siguro nakakapag-provide ka, pero ano bang nagiging result nito? Ano yung kinahinatnan ng iyong kawalang oras sa iyong pamilya? So, ito yung mga tips na pwede kong ibigay sa inyo. Of course, in accordance sa Bible, at ito ay makikita rin naman natin na effective at ito ay gumana na sa iba pang mga tao. Una, tandaan na ang trabaho ay hindi mauubos kailanman. Ito lagi kong itinuturo sa aming mga young professionals. Ang trabaho ay laging nandyan. As long as buhay ka, as long as malakas ka, laging may trabaho. Hindi maubos yan. Kahit 24/7 ka pang magtrabaho at nalaspag na yung iyong katawan at ikaw ay namatay na, pagkatapos nun, may trabaho pa rin. No? May trabaho pa rin na magkukontinue kahit wala ka na. So, ibig sabihin, limitado yung katawan natin. Pero yung trabaho ay laging nandyan as long as merong sanlibutan. Okay? So, ibig sabihin din ito, hindi mo kailangang daspagin ang katawan mo sa kakatrabaho. Now, I'm not saying na don't go for excellence. You go for excellence. Pero, alalahanin mo na meron talagang limitasyon ang iyong katawan. Bagamat sinabi sa Bible na do it all for the glory of God, hindi ibig sabihin nito ay kailangan mong matay sa kakatrabaho. Hindi yun yung ibig sabihin nun. You do it all, you do your best dahil ito ay pagsamba din sa Diyos ang pagtatrabaho. Pero, again, hindi mauubos ang trabaho. Okay? So, kaya i-recognize natin na may limitasyon ng ating katawan. Pangalawa, gumawa ng schedule para ma-accommodate ang iyong oras sa iyong pagtatrabaho at ang iyong oras para sa iyong pamilya. Hindi masama na mag-work, pero mas maganda kung meron kang oras na may bibigay. At the end of the day, usually ang trabaho naman ay 8 o'clock, 8 to 5. So usually, ang legal na work ay 8 hours. So, and we have 24 hours. So, ibig sabihin, meron ka pang more or less 16 hours na natitira. Of course, kasali doon yung 8 hours na tulog, no? So, meron ka pang 8 oras. So, i-consume mo yon sa iyong pamilya kung maaari. Of course, mayroong ibang, kapag ikaw nagtatrabaho sa Manila, alam natin na ma-traffic doon at nababawasan pa. So, all the more na i-maximize mo yung oras mo sa pamilya mo. Okay lang din na mag-overtime paminsan-minsan, pero again, kung araw-araw na overtime, ibang usapan ito. Pangatlo, maggawing makabuluhan ang iyong weekend. Magsamba kayo, buong pamilya. Dalhin nyo ang inyong mga anak sa simbahan. Tandaan na obligasyon natin ng mga magulang na ipakilala ang ating anak sa ating Panginoon. At lumaki sila ng naayon sa salita niya. So, maganda rin na i-enjoy natin yung
kasama natin ang ating mga anak sa simbahan, na-enjoy natin yung kanilang presensya doon, at tayo din, nagagampanan din natin ang ating obligasyon sa ating mga anak na ituro ang tama. At mas maganda na na-spend natin yung time natin sa simbahan kaysa sa ano pa mang mga bagay na hindi naman ganun kaimportante. Now, pwede rin na kapag weekend, kung Saturday at wala kang pasok, pwede rin mag-swimming kayo. Gawin yung outing, yung time na yon. At siguro, pagkatapos niyo magsamba din sa araw ng linggo, pwede rin naman kayo magkaroon ng extra time para sa inyong family. Hindi naman ito masama. Again, maximize your weekend, no? Gawin natin ang lahat upang madala natin at ma-enjoy natin yung presensya ng ating pamilya. Pang-apat, matutong humindi kay boss. Alam ko, mahirap hindian si boss. Lalo na kung ito ay patungkol sa trabaho. Totoo naman, merong mga trabaho talaga na kailangan ng immediate attention. Pero, kung ito ay araw-araw na ganon ang sitwasyon, ito ay hindi normal, no? Dahil ang trabaho ay meron talagang mga days na medyo maluwag. Meron ding mga days na talagang gipit sa oras. Pero kung araw-araw parang gipit sa oras, siguro kailangan ninyong magdagdag ng extra worker, no? So, maaari na i-suggest ito kay boss na hindi kaya. At wag mahiya na aminin kay boss na hindi na natin kaya, hindi kaya ng ating katawan. Dahil again, may limitasyon ng ating katawan. At kahit si boss, alam niya rin na may limitasyon talaga ang ating katawan. So, wag mahiya makipag-usap kay boss patungkol sa oras ng ating pagtatrabaho. Okay lang na humindi kung may mga additional na mga work na ibinibigay. Pero, syempre, tumanggi ng maayos. Kung hindi man ito kayang tanggihan, sabihin din kay boss na you will need more time. So I think nasa pag-uusap naman yan, no, ng iyong employer at ikaw mismo. But make sure na yung mga bagay na nag-oo ka ay i-deliver mo. Again, we strive for excellence. Hindi naman ibig sabihin na gusto nating magpahinga, ayaw natin ng excellence. No, we want to strive for excellence. Number 5, learn to rest. Burnout is real, no? Totoo yang burnout. Kung ikaw ay nagtatrabaho ng mahabang panahon at walang pahinga, normal na mararanasan mo yung tinatawag nating burnout. Ang inyong likod ay hindi exempted dyan. Maraming beses na rin akong na-burnout. Kaya naging ugali ko ngayon na kapag burnout na ako, nafe-feel ko na yung toll ng pagtatrabaho for a year or sabihin natin 2 years straight. Kasi minsan may mga ganon ako na ginagawa, 2 years straight na nagtatrabaho. So, ang gagawin ko, mag-schedule ako ng bakasyon. Or mag-unload ako ng mga extra work na hindi naman importante. Ako ay magti-trim down ng mga trabaho na hindi naman kailangan masyado or hindi ganun ka-urgent. Kung maaari, pwede kang mag-file ng leave. Gawin mo ito. No? Pwede kang magbakasyon, dalhin mo iyong pamilya kung kaya. Kung hindi naman, pwede mag-outing na lang kayo somewhere nearer. Pwedeng mag-swimming, no? Nakasama ang pamilya. Pwedeng mamasyal. So, ito yung mga magagandang pagkakataon na kung saan mabibuild nyo pa yung relationship sa pamilya. I hope itong mga bagay nito, itong mga tips na ito, ay makatulong sa iyong journey bilang trabahante and at the same time bilang pamilyadong tao. So, be effective and be fruitful. Until my next video.